Marami pa ring opportunity kapag na-miss mo to. Pag na-miss mo to, meron pa rin eh. Meron magpapakita pa rin. So, antay ka lang ng konting pullback and then go. You don't need to feel FOMO around this area. Kasi pag nagpadala ka sa emotions mo, tapos bumili ka dito, tapos nag-pullback, edi. Diba? So, where's your skill as a trader? So, antay ka lang ng pullback. Time check, it's 10:24 p.m. on November 14, 2023. Okay, and merong news kanina, 9:30. For this video, yung topic natin is all about news. Merong news for this particular currency for USD. Naglabas sila ng CPI. Kaninang London session, I was eyeing this pair, yung pound USD specifically. Or meron tayong demand. Meron tayong demand and then price is falling back. And then andito na siya, right? So yun yung thinking process ko. But I was setting up alerts in this area. But nakita ko yung calendar, merong big news, okay? So personally, ako, tinitrade ko ba yung news? Hindi ko siya tinitrade, okay? Pag may mga big news na ganyan, like CPI or interest rates, yung move na to, hindi ako naglalagay ng mga positions either buy or sell kasi this would be a risky, very risky na positions. I mean, pwede naman may mga strategies all about fundamentals alongside with technicals na pwede mong ma-predict yung position on where it can go. Risky pa din kasi for this forex market, sobrang importante ng mga economic news dahil ito yung mga nagpapa-move sa isang currency or yun yung kumbaga isa sa mga deciding factor pagtaas at pagbaba ng price ng mga currencies. Malaki talaga mga moves. Okay, pero personally, ang may papayo ko, if you are a risk averse na person, and then ayaw mong, kumbaga may mga trades kasi na minsan, parang yung kasama ko sa circle, she had a position, parang ganito ata yung position. Nag-set siya ng buy limit around this area. Pero sabi ko, buti hindi natag out or buti hindi nasundot yung yung stop loss mo for that particular trade. Pero yun, nakatipi siya, I think, around this area. May mga trades talaga na ganito. For me personally, meron din, na hindi ako aware dun sa news, pero natitipi hit. Okay? Meron din mga trades na hindi ako aware din yung news pero natatag out and then it worked. Okay? So yung news talaga pag magte-trade ka talagang sobrang laki ng mga moves niyan, sobrang laki ng mga spread. So it might tag you out or it might hit your TP. Okay? So yung area nun parang 50-50% na chance. For me, personally, pag hindi masyadong sigurado or hindi ko na tinitrade. Okay? Pero ikaw, kung gusto mo mag-dive deep sa mga fundamental analysis or fundamental na mga strategies in relation with technical analysis, so pwede kang mag-dive deep sa mga ganyan. Kung gusto mong makakuha ng mga ganitong moves, yung mga ganyan na mga galaw, so pwede. Okay? Ang may papayo ko, if baguhan ka sa market or let's say nag-uumpisa ka pa lang mag-trade, yung mga ganitong moves kasi medyo masusway yung emotions mo. Okay? So let's say naglagay ka dito ng let's say 10 lots or let's say sabi natin 1 lot na lang, 1 standards. Kung nakita mo tong move na to, this is already 80 pips. 80 pips times 10, that's already $800 move. For a newbie perspective, magiging overly hype ka dyan or let's say emotions mo talagang mataas. Pero pagka let's say naglagay ka ng positions dyan and then dito yung stop loss mo, umaasive yung trade, it went against your bias, pwedeng magganyan, mahit niya lang yung mga price na kasi news yan, maraming volume, no? Kung i-on natin yung volume na yan, medyo malaki, so marami activity. So pwedeng hindi dito yung matatag na price or pwede lower. Okay, so let's say yung average niya is 30 pips na stop loss or 30 pips na stop loss na risk amount times 1 lot. So that's already $300 na loss if it went against your bias. So medyo risky siya na gawin. Ikaw as a newbie, kung ako yung newbie na nagtitrade ng ganito, emotions ko talagang rile up, rile down, rile up. So as much as possible yung pinaka-advice is hindi pwedeng iwasan. So you just need to have to be aware sa mga news. Wag mo siyang i-trade. For me, hindi ko siya tinitrade. Yun lang para lang maging aware kayo. Marami pa ring opportunity kapag na-miss mo to. Pag na-miss mo to, meron pa rin Meron magpapakita pa rin. So antay ka lang ng konting pullback and then go. You don't need to feel FOMO around this area kasi pag nagpadala ka sa emotions mo tapos bumili ka dito tapos nag-pullback, So where's your skill as a trader? So
antay ka lang ng pullback para kasakay ka dun sa trend, dun sa yung demand na to. So, ganun lang pag magtitrade ka ng news, ano. Pasensya na, medyo malumanay yung boses natin, ano, kasi medyo may sakit tayo ng konti, pero fully bukas okay na, ano. Pero yun, hope this video help you out. See you sa next.